Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na to with evidence. Ako po, nag-privilege speech si Congressman Leandro Livisti ngayong araw na to. Nagkasagutan pa nga sila ni Congressman Ryan Recto. At mayroong mga sinasabi si Congressman Leandro Livisti tungkol kay Vilma Santos, E.S. Ralph Recto, Congressman Garjola, at yung during election. Naku, alam nyo ba kabibig? Sinagot ni E.S. Ralph Recto ang mga aligasyon ni Congressman Leandro Livisti. At sabi ni E.S. Ralph Recto na sinuhulan daw siya ng 1 billion pesos ni Livisti para daw paurungin si Governor Vilma Santos para hindi na siya tumakbo. Hala ka mga kabibig. Totoo kaya ito? So, basahin natin ang official statement ni um, Executive Secretary Ralph Recto mga kabibig. Ang kanyang tugon at sagot. Ito na ha. Lakihan natin. Pahayag ni E.S. Ralph Recto kaugnay ng umano'y mga aligasyon sa kanya ni Batangas 1st District Representative Leandro Livisti. Sa dami ng pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, ayaw ko sanang patulan ang mga kasinungalingan ng isang kulang sa pansin, kulang sa pag-iisip, at kulang sa pagmamahal. Uy, grabe naman. Kulang sa pansin, kulang sa pag-iisip, at kulang sa pagmamahal daw si Congressman Leandro Livisti. Sabi ni E.S. Ralph Recto ha, but you can only fight a natural-born liar with truth. At sa walang humpay na walang basihang paninirang puri, may hangganan din ang pagtitimpi. Alam, grabe naman yung unang statement, no? Kulang sa pansin, kulang sa pag-iisip. Kung kulang siya sa pag-iisip, bakit naging congressman siya? Bakit ang galing-galing magsalita? Diba nung parang, ang sakit naman. Sa unang pagtatagpo pa lang namin, may handa siyang 400 million pesos at mariin niya akong pinakiusapan na suhulan ang kanyang kalaban sa politika upang umatras ito sa kampanya. Oh. Tinanggihan ko ito. Noong sumunod na linggo, hindi pa siya nakontento. Inalok niya kami ng 1 billion pesos para sa pag-urong ni Governor V upang siya ay humalili. Umiiyak ang nanay niya habang ginagawa niya ito. Umiiyak si Senator Loren Ligarda kasi di umano, sabi ni E.S. Recto, sinuhulan daw di umano sila ng 1 billion pesos ni Congressman Livisti para daw paurungin si Governor Vilma Santos na wag na siyang tumakbong governor at si Congressman Leandro Livisti na ang humalili sa kanya. Hala ka. Ito, basa natin ha. Muling tinanggihan ko ito. Nakakainsulto, nakakagalit. Tanging ang respeto ko sa kanyang ina bilang dating kasamahan sa trabaho at ang naging dahilan para hindi ko siya isiwalat at kasuhan. Alam ng nanay niya na hindi ko nagustuhan ang usapang ito, kaya't humingi ng tawad sa akin. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, lahat ng mga bagay ay for sale, tao, dangal, posisyon. True to form, reports have reached us about how he engineered a massive vote-buying operation in Batangas, unprecedented in history. Kaya't nais kong linawin, noong nanalo si Leandro, nandun pa siya sa akin dahil mayroon siyang paulit-ulit na hinahangad. Ang makamkam ang libo-libong ektarya mula sa asyenda ng Tubo sa Nasugbu. Wala akong kakayahang pagbigyan ang isang may tuturing na agaw lupa. Tinanggihan ko ulit ito. Hala, mga paratan. Ako po, kaalaman na talaga. Hindi ko siya pinatawag sa mga pulong. Siya at kampo niya ang parating nangungulit na magkaharap kami. Kaya niya ginagawa ito ay para malunod ang kanyang 24 billion na utang na resulta ng kanyang ghost solar projects
ang kanyang pinakamalaking budol sa pamahalaan at sambayanang Pilipino. Balitang namumudmod siya ng pera upang siraan ako dahil sa kanyang pagkahayok sa kapangyarihan at pansin. Balitang-balita na may AI operation siyang pinapaandar, factory of lies na ginagamit, at troll farms na pinapatakbo, may hakot crowd business para sa paninira sa mga miyembro ng kabinete at ng administrasyon. Solar farms na lang sana ang itinayo. At ngayon, pilit na pilit niyang nilalagyan ng mali siya ang koneksyon namin ni Congressman Edwin Garjola. Ang totoo niyan, ang mga Garjola ay matagal kong katunggali sa politika. Naglaban kami sa maraming eleksyon at nakasama ko lang siya noong 2022 bilang respeto sa isang kapwa Batanggenyo na congressman. Wala akong ghost projects. Wala akong flood control project. At lahat ng proyekto ko sa Batangas bilang mambabatas ay may resibo at dama ng tao. Sa tulong ng mga district congressmen, halos na ipasemento ang mga kalsada sa buong Batangas at nakapagtayo ng libong silid-aralan. Ito ang resulta ng tahimik na gawa. Hindi tulad ng baguhang puro ngawa na isang dipa ng National Highway ay wala pang naipasemento. Ang sabi ng nabasa kong inspirational quote sa social media, never trust a man who disrespects his mother. Ooh, this is a bitter brat, prone to tantrums, even bad-mouthing the woman who gave birth to him in front of many people. Sa 30 taon ko sa serbisyo, ngayon lang ako nakaharap ng isang taong ganito. Mas ganid, mas tuso, manlalansin, at kayang isang tabi ang katotohanan para laman sa pansariling kapakinabangan. He is the deranged and dangerous person who will even skin his loved ones and use their skin to drumbeat his empty achievements to feed his narcissism. He is the leading national investors of lies, and in a desperate move to escape accountability, is resorting to lies to divert the issue from his misdeeds. May mga mahalagang hamon na nangangailangan ng ating buong atensyon at aksyon. If he will not stop telling lies about me, it is tempting for me to start telling the truth about him. Dahil maraming pagsubok tayong hinaharap, hindi dapat pag-aksayahan ng isang barker sa circus na kung kailangan ay kakain ng bubog para mapansin siya. We should be wary of psychotic sideshows that divert us from real issues at hand. Balik na tayo sa trabaho. Sa Batangas kasi may kasabihan, huwag pansinin ang asong ulol na kahol ng kahol. Ipinapahayag ko ito bilang Ralph Recto, isang Batanggenyo. Yun kabibig ha. Yun ang statement ni E.S. Ralph Recto hinggil sa aligasyon ni Congressman Leandro Leviste. Napanood nyo ba yung speech ni Congressman Leandro Leviste? Hindi pa. Sige, papanood ko sa inyo ang speech ni Congressman Leandro Leviste at kayo nang bahalang humusga kung sino ba ang nagsasabi ng katotohanan. Ito na ha. Ito na. Ito na kabibig. Hintay tayo. Ito. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basehan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas
at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V-Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V-Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, binahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aning dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinapondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan
na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH-4A, na si Carolina Pastrana, na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni E.S. Recto sa Ombudsman. Kasong plan. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may dalawang kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola. Hala. Grabe ang pasabog ni Congressman Leviste. Uy, grabe mga kabibig. Kaya kabibig, sino ba ang nagsasabi? Naglabas naman ng official statement, ha? Pero after naglabas ng official statement si
E.S. Ralph Recto, ay sinagot din ito ni Congressman Liano Levis. Sabi niya, hinahamon ko si Ralph Recto na humarap sa Kongreso para magkaalaman sino sa amin ang nagsasabi ng totoo, kahit bukas o alinman sa mga susunod na araw ng sesyon. Nagsisimula pa lang ako, pero nag-aalala lang ako, kamusta ang trabaho mo bilang executive secretary? In fairness ha, matapang si Liano Levis, naghahamon ng face to face, na talagang, sige, maglabasan tayo ng baho ng ebidensya. Ito pa, may post siya, hindi raw close sina Ralph Recto at Edwin Garjola, kayo na ang humusga. Naku mga kabibig, may ebidensya. Tingnan nyo. Hala. Nako, paano yan? May ebidensya. Hindi sila close pero nagiinuman sila. 'Di ba? Sabi naman ng netizen, hindi sila close kasi close na close po sila Kong. Hindi nga, sumabit lang ng yate yung isa nakisabay mamasyal. Go Kong Leveste, walang takot at matapang na magsalita basta siya ay nasa tama. Nag-blind date lang kung di close, ano yung ginamit lang? So user pala, si RR. Hala, grabe naman yung tunsong Des Baldisancho. Hindi kasi isang close lang kung close na close na close. Di kasi magkaupo, kaya di sila close. Sasabihin na naman ng mga bobo na naka-AI ito. Alams na sino ang boss ni Garjola. Hoy kayo ha kung ano mga sinasabi nyo. Miting taong bayan ang nagpataba-taba nila. May mga malita din sila ha. Suporta kami sa iyo Kong Legacy from Raven Castro. Super close basta perang pinag-uusapan from Felix Condino. Pero sabi naman ni E.S. Recto na sila ay magkatunggali noong eleksyon, noong marami ng panahon magkatunggali. Sabi na dito, nasaan ba yun? Sabihin ko ulit yan. Nasaan ba yun? Ito. At ngayon, pilit na pilit niyang nilagyan ng malisya ang koneksyon namin ni Congressman Edwin Garjola. Ang totoo niyan, ang mga Garjola ay matagal kong katunggali sa politika. Naglaban kami sa maraming eleksyon at nakasama ko lang siya noong 2022 bilang respeto sa isang kapwa Batanggenyo na congressman. So hindi sila close. Pero itong picture ni Congressman Leandro Leviste, pareta nagiinuman sila. Magiinuman ka ba sa taong hindi mo close? Iimbitahin ka ba or invited ba o iimbitahin ka ba sa isang taong hindi mo close? Hala ka. Naku, sino ang paniniwalaan yung kabibig? Naku, sabi ni ni E.S. Ralph Recto, sinusuhulan ako ni Congressman Leandro Leviste ng 1 billion pesos para umatras yung asawa ko ng tatakbong governor at si Congressman Leandro Leviste ang hahalili sa kanya. Tapos si Congressman Leandro Leviste, umiyak ang nanay niyan. Oo, umiyak talaga yan. Sobrang napahiya. Si una daw ang pagtagpo nila, sinulan siya ng 400 million. Tinanggihan daw niya. Di ba? Kulang sa pag-iisip, kulang sa pansin, at kulang sa pagmamahal. Sabi ni E.S. Recto. Kaya bibig, sinong paniniwalaan nyo? Kaya nga sabi ni Congressman Leandro Leviste, magharap-harap tayo sa Kongreso para malaman ng taong bayan kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Mas maganda. Mas maganda yung hamon ni Congressman Leandro Leviste para magkaalaman talaga. Hindi lang puro posting sa social media, ganito ang statement, ganyan ang kailangan talagang magkaalamat at they will talk to each other. Maglabasan kayo ng mga ebidensya, di ba? Grabe si Congressman Leandro Leviste. Ito ang komento ng iba, may dumaan na Go Kong Leviste, kabataan ang pag-asa ng bayan, hindi ang mga gurang na nakaupo. Isa kang bayani, isa kang kabataan ang pag-asa ng bayan. Marami pa sanang ganyan, bantayan ang kaba ng bayan. Mabuhay po kayo Kong Leviste, kayo na lang pag-asa namin. Ganyan dapat ang matapang. Leviste is better than just the appointed recto. Aray, sakit nun ha. Hala, mga kabibig. Yun ang kailang reaction mga kabibig tungkol sa privileged speech ni Congressman Leandro Leviste. Ikaw kabibig,
sa inilabas na official statement ni E.S. Ralph Recto at sa privileged speech ni Congressman Leandro Leviste. Sino ang paniniwalaan nyo? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.